Good morning po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating daily vlog at ito po ay patuloy sa pag-aaral po ng ating topic regarding that we are born to live by the Spirit. So mga kasama mga kapatid, tayo po ay patuloy na magpapuspos ng banal na Espiritu sapagkat mahirap po talagang mabuhay sa mundong ito nang wala po ang banal na Espiritu. At the last time po na pag-usapan natin, pag tayo po ay nasa Panginoon o nasa banal na Espiritu po, ang ginagawa po ng Banal na Espiritu sa pamamagitan natin, through us, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan para maging witness. Binibigyan niya tayo at tinetestify po natin ang Panginoon bilang isang Diyos. At magkakaroon po tayo ng power po doon. Magkakaroon tayo ng gana o ng lakas ng loob na mag-testify patungkol kay Jesucristo. At ang pangatlo nga po dyan, pag tayo po ipuspos ng Holy Spirit, mga kasama po, tayo po ay may true worship because ang hinahanap po ng Ama natin nasa langit, yung mag-worship sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, nandun pa rin po yung Spirit. Hallelujah. Kaya po, purihin ng Panginoon. When we worship po, sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ay grabe, ibang-iba po talaga compare sa programa po o yung tinatawag natin performance worship. Kaya nga po importante po sa mga iglesia, even sa ating pong personal na buhay, dapat tayo po ay nag-worship sa Espiritu po. Hallelujah. Ang pang-apat po, ang ginagawa po ng Holy Spirit through us ay ginaglorify ang ating Panginoon. Sa John 16:13-15, sabi dito, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. Hallelujah. So, dinadala tayo ng Holy Spirit sa katotohanan kay Jesucristo. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. So purihin ng Panginoon, no? Kung tingnan niyo po dito, whatever he hears, naririnig niya sa Heavenly Father, yun lang daw ang sasabihin niya. And he will tell you the things to come. Ibig sabihin, he can declare or he can say something about our future. Kaya nga po, ang Diyos po kasi alam na niya yung future natin eh. Di ba? When we are in the Lord, when we seek God, He can reveal our future. And in verse 14, sabi dito, He will glorify me for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take take of mine and declare it to you. So lahat daw po yung kay Kristo, lahat po yung sa God the Father, ito po ay kanyang dinideklara. Ang pinapangaralan po dito ay ang ating Panginoong Hesus. So lahat po ay papunta sa Diyos, di ba? Purihin ng Panginoon at wala po siya para sa sarili niya. So ganun po, makikita po natin ang resulta po, ang isang Kristiyanong puspos ng Banal na Espiritu, hindi na po yung I, me, myself. Gino-glorify niya lagi ang ating Panginoon. Itinataas niya lagi ang ating Panginoong Hesus. Hindi na po siya ang tinataas kung hindi ang Diyos na po. Yun po ang ebidensya, yun po ang manifestation ng isang taong puspos ng Banal na Espiritu. So all believer, mga kasama, pakinggan po ninyo to. Lahat po tayo mga mananampalataya, we must walk in the Spirit. In Galatians 5:16, sabi dito, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Mahirap po kung wala ang banal na Espiritu because of the temptation, because of the flesh na ating pong kinagisnan. Ito po ay nagtutulak sa atin sa kasalanan. Pero pag tayo po ay nag-start po mamuhay sa Espiritu, hindi na po tayo gaganahan sa laman. Kaya nga po nakita ko po lahat ng mga may bisyo po nun at sila po ay mga adik-adik po talaga sa bisyo. Pero when they are filled with the Spirit, ang bisyo po tinatabangan sila po dyan at sila po ay nakakaroon ng bagong buhay. Hindi po tayo, sabi nga po, we are not to try to overcome the desire of the flesh in order to walk in the Spirit. Banggitin ko po muli, ulitin ko po. We are not to try to overcome the desire of the flesh in order to walk in the Spirit. Hindi po natin kailangan pilitin. Sabi dito, we are called to walk in the Spirit so that we will not gratify the desires of the flesh. So, hindi natin kayang paglabanan talaga ang desire ng laman. So, kaya paano natin mapapagtagumpayan ang laman? Kailangan natin magpapuspos ng banal na Espiritu. Importante po yun. Araw-araw po, para kang uminom ng tubig, para kang kumakain ng mga natural na pagkain, araw-araw, kailangan tayo magpapuspos. Panginoong banal na Espiritu, puspusin niyo po ako, mamuhay ako sa Espiritu. So, yun po yung proseso po ang sasabi po dito. So, in the indwelling of the Holy Spirit, you will be able to walk daily with God.
So, indwelling po, importante yung indwelling. So, how can we walk in the Spirit? I have 3 points po para paano tayo lalakad sa Espiritu. At paano tayo laging puspos ng Banal na Espiritu. Mga kasama, mga kapatid, kailangan tayo ay tumanggap sa Banal na Espiritu. Importante nating tanggapin yan sapagkat hindi po siya basta-basta pumapasok. Siya po ay kailangan imbitahin. Kailangan natin siyang tanggapin sa ating buhay. Katulad ng binigay na regalo ng Panginoong Hesus ng kaligtasan po. Ito yung regalo po, ito yung grasya ng Diyos na tinanggap po natin. Kailangan din natin tanggapin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin. John 20:22, sabi dito ng Panginoong Hesus, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Kailangan natin siyang tanggapin mga kasama upang tayo ay mabuhay sa Espiritu at hindi sa laman. Pangalawa, kailangan po natin i-recognize ang boses ng Espiritu. Hindi po yan lumadagundong. Hindi po yan yung akala po natin nakikita natin sa telebisyon o sa mga pinikula, ito'y lumadagundong. According to John 10:27, my sheep listens to my voice, I know them and they follow me. Ano pong ibig sabihin nito sinasabi ng Panginoon? Kailangan po natin kilalanin ang kanyang tinig. Kailangan po natin kilalanin ang kanyang boses. Nag-uumpisa po yan sa ating pong pagbabasa at pagbubulay-bulay o meditation ng salita ng Panginoon. Doon po mag-uumpisa ang lahat yan. Then you will hear His voice, the still small voice ng ating Diyos. Kailangan po puspos tayo ng Banal na Espiritu habang tayo nagbabasa ng kanyang salita para ma-interpret po natin ang tama po yun sapagkat siya mismo magre-reveal sa atin ng katotohanan. So, una po, kailangan natin tayo po ay soak, di ba? Tayo po ay nandun sa kapangyarihan ng Diyos para marinig natin ang kanyang mga tinig. Ang tinig po ng Panginoon, ito po yung salita niya. Yan po yun. Makikita po natin sa Biblia. Nakasulat na po yan. It is written. Number 3, sabi dito, obey the prompting of the Spirit. Pag merong udyok, ang tawag po ng iba dyan, konsensya. Hindi po yan konsensya. Sa ating mga mananampalataya, yan po ay banal na espiritu na nagsasabi ng mga tamang bagay para sa atin. Hindi po yan konsensya po mga kasama. So ito po ay prompt. Tayo po ay sumunod doon. Ito po ay prompting ng banal na espiritu sa atin. Inuudyokan niya tayo na tayo po ay sumunod sa kanya. In Acts 13:2-3, sabi dito, while they were worshiping the Lord and fasting, ito po ay si Barnabas at si Saul, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said to them, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So, inutusan sila, si Paul saka si Barnabas, sa isang pinapagawa ng Panginoon, na kung saan naranasan nila, naramdaman nila, narinig nila ang tinig ng Banal na Espiritu. Totoo po yan. Naririnig po natin ang tinig ng Diyos at kailangan lamang po tama ang ating puso, tama ang ating spirito. Kailangan po nasa sa presensya tayo lagi ng Panginoon. Hallelujah. So, kailangan mga kasama mga kapatid, magdesisyon tayo. Sapagkat ang buhay po natin dito, araw-araw po ay decision making po. Hindi po tayo pwedeng mabuhay sa mundong ito nang hindi tayo nagdidesisyon. Una pa lang pagising natin sa umaga, magdidesisyon ka kung babangon ka o hindi. Magdidesisyon ka kung tatayo ka or mabubuhay ka, kakain ka, mag-aalmusal ka, papasok ka sa eskwela o sa trabaho. Lahat, simula sa umaga hanggang sa gabi, nagdidesisyon ka. Ngayon, ang tanong din po dyan, nagdidesisyon ka rin ba kung iyan ang buhay po natin, na kaisa-isang buhay po natin, ay lalapit tayo lagi sa Panginoon? Sasaliksikin ba natin ang kanyang mukha? At pakikinggan po na ba natin ang kanyang tinig? Magbabasa ba ako ng salita ng Diyos? Mananalangin ba ako? Ako po ay worship? Lahat po yan ay pagdidesisyon na natin. Sapagkat araw-araw po, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kailangan nating mabuhay sa Espiritu sapagkat man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So mga kasama, mga kapatid, kailangan po natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sapagkat yan po ang magbibigay sa atin ng ating kapangyarihan na maging maayos, banal, kalugod-lugod sa ating Panginoon. So I hope sa 4 na parts nito ng ating topic na we are born to live by the Spirit. So naisip po natin na mamuhay tayo bilang isang mananampalataya. Nas lahat ng sumusubaybay po sa akin, nanonood ng mga programang ito, mamuhay po tayo sa Espiritu ng Diyos. Huwag na po nating pagpatuloy yung mga nakagisnan po natin na we are so religious, pero hindi po tayo dinadaluyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Baguhin po natin, naisin natin na doon tayo sa path na kung saan andoon ang Espiritu ng Panginoon. Kung saan nandoon ang Espiritu ng Diyos, dapat nandun tayo. Amen po ba? So if you agree with me, can we pray together?
Hallelujah. Salamat po, O Diyos, at tunay nga pinadala niyo ang Banal na Espiritu upang kami po ay matuto, upang kami po ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyo. Tulungan niyo po ang bawat tao at ang mga sumusubaybay po sa programang ito, Panginoon, na kung saan lahat kami, Panginoon, ay iisa lamang po ang aming tinatahak, ang mabigyan ka ng kaluguran at mamuhay kami ng ayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Banal na Espiritu, dahil tutulungan niyo po kami lumago at maging kawangis ng Panginoong Hesus. Purihin ka at sambahin, bigyan niyo rin po kami ng kapangyarihan upang patuloy kami magpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan po ng mga testimonies po namin. Kami po ay patuloy, Lord God, ng walang timidity. Hindi kami nahihiya, Lord, ipahayag ang mabuting salita po ninyo. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, thank you po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Puntahan po natin sa susunod ang ating pong bagong series. Hallelujah. At magkita-kita tayong pumuli. Purihin ang Diyos.